Eto na, oo, mga minamahal. Ang baho ay hindi na po natatakpan ng kahit anumang pabango. Ang baho ay kusang umaalingasaw. Grabe, no? Talagang utak kriminal mga minamahal. Itong kampo talaga ni former President Duterte. Kung sa bagay, 'di ba? Itong si itong si Baste Duterte, ang sabi niya, ang ulo lang daw ni presidente yung gusto niya. Aray mo. Ulo lang daw ni PBBM ang gusto ni ni Baste Duterte. Ngayon, ikinanta din ni Ramil Madriaga, mga minamahal. Sabi dito, grabe, inutusan pala ni Rodrigo Duterte si Ramil Madriaga na patayin si Senator Antonio Trillanes. Diyos ko po. Hindi nila napatay. Sila yung nakulong. Si Trillanes kasi, yan siya, yung tinatawag nilang, kalderong sundalo? Parang ganon. Oo, kalderong sundalo daw. Itong si Trillanes. Sa sobrang pang-aasar nilang kalderong sundalo, tingnan ninyo, si Duterte yung napakulong. Grabe, no? Si Duterte yung nasa dahig the Netherlands. Si Trillanes yung kumanta ng kanilang mga bank accounts. Oo, muntikan pa nga sampalin noon ni Duterte si Trillanes dahil nga po sa bank waiver. Diba? Sabi nga ni Trillanes, sige, sampalin mo ako, okay lang. Basta yung bank waiver, diba? Permahan mo. See? Narinig nyo yon? Okay lang na masampal itong si Trillanes. Basta, yung bank waiver, ilabas mo. Kaso, gumaganon lang si Duterte. Diba? Wala naman palang ibubuga, mga minamahal Diba? Ngayon, nagtutuos. Diba? Itong si Trillanes at itong si Sara. Totoo nga ba yung joint account? Diba? Actually, yan yung inaabangan ko din kanina. Yung tungkol sa 2 billion joint accounts ng mga Duterte. Kasi sabi pa nga ni Arnold Clavio, mas lalong maiindig ang taong bayan pag nalaman nila kung saan nanggagaling ang pera ng mga Duterte. Kasi according mismo kay Trillanes, yung pera ng mga Duterte sa joint bank account ni Sara at ni Digong ay galing daw po sa pera ng mga drug lords. Sino-sinong mga drug lords kaya yung tinutukoy dito? Yan ba yung kay Michael Young? Yan ba ay pera ng galing sa tawag dito? Stock room nila? Oo. Doon sa Davao, Barangay Dumoy, 'di ba? Na kung saan nag-e-export ng droga throughout the country. Gets ninyo, mga minamahal? Kaya nga hindi na sa akin bago yung pagiging utak kriminal nila. Si Sara Duterte nga, ano yung sabi ni Sara? Gusto niyang ipa-assassinate. Sino? Si President? Si F. Elisa? Sino pa? At itong si former Speaker Martin Romualdez. At according na din mismo sa balita, sa sinulat na papel ni Ramil Madriaga, hindi daw sumunod si PBBM. So, yung consequences daw nun ay ipapategi siya. Dapat daw pag 2025, mag-resign na daw si PBBM at si Sara ang ipalit. Kaya no wonder why grabe yung galit nila, no? Kasi hindi sila napagbigyan. Kaso, paano naman sila pagbibigyan? Di dapat si Sara na lang yung tumakbo na presidente. 'Di ba? Ba't pa siya magagalit? Ba't niya pa sinuportahan itong si PBBM? 'Di ba? Kung sinabing nabudol sila, ba't antay na lang nila? Bakit hindi na lang nila antay na matapos ang termino ni presidente? Hindi yung kung ano-anong ginagawa nilang rally, hindi yung kung ano-anong ginagawa nilang effort para masira itong presidente. 'Di ba? Nagigets ninyo, mga minamahal? Kung ano-anong destabilization effort yung ginagawa nila, kung ano-ano yung mga sinasabi nila,
Pero at the end of the day, tingnan ninyo mga minamahal. Oh, sila din yung parang napapahiya, nalulugmok. 'Di ba parang bumabalik sa kanila, ganyan ba yung utak ng kriminal? Kasi ganito, yung Duterte kasi ngayon, sa mga hindi nakakaalam, nasa pinaka-lowest point sila ng kanilang buhay. Kaya yung kanilang ginagawa is magbanta na lang ng magbanta para ipakita ko no na sila ay matapang, para ipakita ko no na sila ay hindi natatakot, para ipakita na sila ay lalaban hanggang dulo. Diyan sila magaling sa branding nila na merong halong gets ninyo? Yung parang ang hilig nilang mag-violate ng rules of law, yung parang yung batas yung matatakot sa kanila at hindi yung batas yung kinakatakutan nila, ganun sila 'Di ba? Parang ano, they are above the law. Kaya yung sinabi ni Ramil Madriaga, actually, nagulat ako, pero at the same time, ay oo nga pala, ano pa yung dapat nating ikagulat? Hindi na to bago. 'Di ba? Pinagbantaan naman nila si PBBM. Ang sabi nga ni Baste, ulo mo lang yung gusto ko. Ulo mo lang. Ang gusto ko. Ano bang ibig sabihin nun? Ulo lang ni Presidente. Dapat dito, pinapatulan to ng Commission on Election para hindi na to makatakbo. Or kahit hindi to patulan ng Commission on Election, dapat kahit papaano, mga minamahal, yung NBI ay suriin at imbestigahan din itong mga statement ni 'di ba, ni Baste Duterte. Bukod pa doon, dapat yung DILG ay kumilos na rin kasi hindi lamang 'to simpleng banta, lalo pa't nanggagaling sa pamilyang may kakayahan, nanggagaling sa pamilyang mga mga bayolente. Although mayor lang naman siya, pero wag kayo kahit mayor lalo na kapag meron kang funds, malakas ang kakayahan mo, 'di ba, na pumatay ng isang tao. Si Sara Duterte nga feeling niya above the law siya, sabi niya gusto niyang hukayin si Ferdinand Marcos Sr. at itapon sa West Philippine Sea. 'Di ba yung kanyang pagbabanta hindi na tama? 'Di ba mga minamahal, walang respeto sa ating former president. Paano kung namatay yung tatay mo tas ganyan din sabihin sa inyo? Matutuwa ba kayo? Sige nga mga minamahal, 'di ba? Tapos meron pa tayong nalaman, yung confidential funds na gastos within 24 hours lang pala. Grabe yung mga Duterte, no? Kaya pala yan yung reason kung bakit hindi sila umattend. Kasi alam nilang masusunog sila. Alam nilang wala silang kawala sa mga statement ni Ramil Madriaga dahil magkakilala nga talaga sila. 'Di ba? Utusan nila itong si Ramil. Anyway, yun lamang po mga minamahal. Pahingi lang po ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and always nyo pong i-hit ang notification bell for more update. Maraming salamat at ingat mga kababayan.